Mo pa yung gabi yung tanan mga kawaray. Gandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, doon din po sa ating mga OFW. Merry Christmas po sa inyo at mabuhay kayo. Meron ulit po tayong panonoorin mga video na nakakatakot ngayong gabi na to. At credit po ito kay Sir Crips. Subscribe niyo po ang channel niya. Maraming salamat nga pala dun sa mga nag-subscribe na sa Multicom channel. At pag inyo na pong napanood yung mga video, paki-likes naman po. Okay. Ano pang hinintay natin? Panoorin na po natin to. Tara na po. Ang video ito ay mula kay TikTok user team. Kuha ang video ito isang gabi habang sila ay nasa teacher's camp sa Baguio para sa kanilang school program. Pero habang nasa loob ng kwarto ang kanilang grupo, narinig nilang may kumatok sa pintuan. Agad naman itong binuksan ng isa sa kanyang mga kasama sa pag-aakalang may nagbibiro lang sa kanila. Lock mo na. May tumakbo. May tumakbo pa. Sa pagbukas nito ng pinto, wala naman siyang nakitang tao na kumatok. Pero buong akala pa rin niya ay meron lang nagbibiro at hindi niya nakita ang batang ito na dumaan sa kanya. May batang duman, hindi niya napansin. Wow. Creepy. Pero bakit hindi niya napansin yun? Parang ano lang naman seconds lang naman na pagitan. Mula nung lumingon siya. Saka naman dumaan yung bata. Parang nauna pa nga sa kanya yung bata Bago siya lumingon, napadaan na sa kanya Creepy. Kapan. Hindi niya napansin. Ang bidyong ito naman ay mula kay TikTok user, Isha. Kuha ang bidyong ito habang sila ay nagre-relax lang at nagsa-sound trip sa kanilang bahay. Pero nang makita na nila ang video, kinilabutan sila sa kanilang nakita. Isang babae na may maputi ang mukha at itim na buhok ang makikita sa may hagdanan. At ayon kay Isha, wala naman di umanong tao o bata sa kanilang itaas. Yung sa bandang itaas. Ayan Ang weird ng tsura ng mukha Hindi nga nila agad mapapansin niya kasi nasa itaas Ano kaya ginagawa niyan dyan Parang pinanonood lang sila Ang ikatlong video naman ay mula kay TikTok user, Sepok. Ang video ito ay kuha di umano sa St. Paul University ng Dumaguete City na mabilis di umano kumalat at naging usap-usapan sa loob ng eskwelahan dahil di umano merong nahagip sa video na multo. So alam kung sumakit ang ulo nyo dahil sa effects ng video. Pero makikita sa likuran ng babaeng ito na tila may tao na nakasilip sa kanila sa likod ng pintuan. May nakasilip na mukha. Wala silang kamalay-malay. Totoo nga kaya mga nakuhanan sa video ito? Mga patunay nga kaya ito na meron talagang mga multo sa mundo? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinion. Ang video ito ay mula kay YouTube user Joy TV Di Makulangan. Alas 5 na madaling araw, maagang gumising si Joy para pumunta sa kanilang poultry farm
para mangolekta ng mga itlog at subukong kunan ng mga manok na mangingitlog pa lang. Pero sa umpisa pa lang ng kanyang vlog at habang naglalakad pa lang si Joy papunta sa kanilang poultry, meron siyang nakuhanan na hindi niya maipaliwanag magpasa hanggang ngayon. Walang tao po. Ano yun? Walang katao-tao. Tapos muna tayo sa kabila. Walang tao. Oh, walang tao. Madilim, hindi ko masyado makikita. Kaya ito pala nagdala ako ng flashlight. Ang dilim niya. Ang dilim na. Nahagip ng kamera ni Joy ang tila isang puting figura. Nakatakot, no? Pero dahil hindi naman niya napansin, hindi niya maramdaman yung takot. Pero para sa isang tao na halos araw-araw nang ginagawa yan, nasanay ka na. Lalo na kung yung pangyayari niyan isang beses lang nangyayari ganyan. Yung araw lang mismo na yun at wala nang ginansundan. Hindi na talaga makakaramdam ng takot kasi hindi naman niya napansin eh. Sa masabi natin sanay na siya. Kahit pasabihin natin na medyo madilim pa yan. Nasanay na siya eh. Pero kung sa isang tao na hindi pa sanay, parang bago lang, nakakaramdam talaga ng takot kahit wala kang makita. Dilim eh. Tayo sa gilid ng daanan. Kahit paayon sa kanya, wala naman siyang napansing ganito ng mga oras na ito. Saka hindi naman Totoo nga kaya ang kanyang klaro na nakuhanan sa video talagang ito? Isa nga kaya talagang itong hugis multo? tao. Kung hindi naman ito multo, ano sa tingin niyo ang bagay na ito? Kung gusto niyo mapanood ang kabuuan ng Parang video ito, isang bisitahin poste niyo lang lang ang na kanyang YouTube channel na Joy sinampay. TV Di Makulangan. Sabi natin sa ako. Dahil sa video ito, naalala ko minsan ko nang naitampok na video na mula kay Master Gala na kung saan ay mistulang nakuhanan ang isang white lady na halos kamukha ng nakuhanan ni Joy. Hindi siya ganong klaro. Kung matagal ka na sa channel na ito, malamang ay napanood mo na ang video. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, inire-recommend ako na panoorin mo ito dahil sobrang creepy ng video ito. Unang muna sa ating listahan, ang video na mula sa YouTube channel ni Mark Heras at ng kanyang asawang si Nicole, na kung saan habang ini-interview nila ang isa ring vlogger na si Kiefer Bros, ay merong napansin ng mga viewers na kakaiba sa kanilang likuran. Rice pa? Sorry. Si Madam po ang wifey ni Idol Mark Heras. Yan, napakaganda po ni Madam. So, Salamat po. Thank you. ang lakas makagawa po pagkatabi mo yung ganito eh, no? Nahulog ka na yung pagkapangit ko, no? Kaya tatuwa ka rin, eh, no? Grabe, hindi. You're charming nga. Oh my God. So basic. Charot. Ako, ano eh. Makikita sa likuran ni Kiefer Meron sa na likod. may sumilip mula sa isang kwarto na isang itim na imahe. May mga nagsasabi na isa Yan, no? Sumilip talaga eh. Parang hindi natin masabihin na anino lang yan dahil parang may solid talaga na katawan niya. Pwedeng ano yan, isang yung elemento. Pwede rin totoong tao. Napasilip lang, hindi nila napansin. Pwedeng tagarian lang yan, kasama nila mismo sa bahay na yan. Wala naman kasi sinabing wala sila ibang kasama dyan kundi sila lang. itong tao, habang ang iba naman ay nagsasabi na isa itong multo. Pero kayo nang bahalang musga kung ano sa tingin niyo ang imaheng ito. Pero nakakatakot din yan kasi
Lalo na kung sabihin natin totoo yan, makatakot talaga. Pero sa kanila doon, hindi naman nila napansin. Siguro, during nung nire-review na nila, yung parang ine-edit na. Saka lang nila napansin yan. Pero wala na yun kasi, baga huli na yung reaction. Hindi na nila, mararamdaman yung takot kasi nakalipas na Although, magiging, siguro, sunod ng mga, magiging aware na sila sa mga paligid nila. Kasi meron na sila nakita Parang tao lang. Ang ikalawa sa ating listahan ay mula naman sa channel ni John Arens Jacob. Si John Arens kasama ang kanyang girlfriend na si Carla Cayabyab ay kumasa sa 3 AM challenge sa kanilang kondo. Pero sa bahaging ito ng video, habang sila ay nasa parking area, meron silang nakita na nakuhanan din ng kanilang kamera. Kasi tatakot kami mga bad boys. Ay, siya lang pala. Baka yung camera, may palto ko, di ba? So, Gaya ng mga nasabi sa mga naunang binlag ko ng mga mga nakakatakot. Lalo sa mga gwardiya. Ang yung nakakatakot talaga yung basement, lalo pagka yung ganyan, yung, ito maliwanag pa to may ilaw. Yung walang ilaw. Doon mararamdaman talaga yung sobrang takot na lang ng liwanag, yung flashlight lang na dala mo. Nakatakot yan dyan. Yan, hindi pa gano'n nakatakot yan dahil may ilaw Kahit pa paano, makikita mo yung paligid. Konting may kumaluskos lang, kita mo agad kung saan banda. Gagaya ng madilim, mangangapa ka kung saan nanggaling yung yung kaluskos. Kasi wala kang makita pumunta tayo sa kinuhanan natin kanina. Makikita sa dulo ng parking area ang tila isang babae na may mahaba at itim na buhok. Pero nang lapitan at puntahan nila ang lugar kung saan nila ito nakita, wala namang kahit ano ang naroon. Kita niyo po yung reaksyon nila. Sabi nga kasi, kaya wala man silang naramdaman na takot kasi maliwanag. Tsaka hindi naman masasabi mo na multo yan dahil hindi naman siya parang yung transparent. Kita mo talaga na parang may solid talaga ng katawan. Tsaka maliwanag. Kaya hindi nila maramdaman yung takot. Nagulat lang, ganun. Nagtaka. Kasi may nakita silang ganun. Pero kasi nga yung parking area yan, hindi naman siguro nakakapagtaka na magkaroon ng tao dahil siguro mayroon siyang sakyan dyan na nakapark. Kaya binisita niya lang o kaya kapapark pa lang. Sakto ng paalis na siya, saka siya nakita ng dalawa. Kaya wala silang ganong naramdaman kasi parang natural lang na may tao dyan sa parking area, lalo't maliwanag pa. Ang ikatlo naman sa ating listahan ay mula sa YouTube channel na Jamil, na pagpamay-ari na magkasintahan na sina Jason at Camille. Ang video nito ay kuha sa kanilang 3 AM challenge, pero habang ine-edit na di umano ni Jason ang video, meron siyang napansin na talaga namang nakapangingilabot. And dun sa kabila, kakaliwa kami, and then tataas kami, may panibagong elevator doon. So, ang goal natin, babe, sasakay tayo sa kabilang elevator. Alam ko walang elevator doon kasi Mataas tayo. Ay, kinakabahan ako.
kalampag pa lang. Takot na. Kumalansing na. Ewan ko. Palakpak yata. Duda ako dun mga kaibigan. Bali mo baka yung guard lang dun na gusto ko may palis. Pwede. Babe, bakit mabisit mo ka dyan? Siyempre, di ba may 911? Matapos ang kanilang paglilibot, buong akala nila ay wala namang nangyaring kakaiba. Pero makikita sa bahaging ito ng video, ang tila isang Wow. Parang sumilip lang na ano. Dark figure. Buhok yan eh. Wala kang makita yung mukha. Parang puro buhok lang nakita. Creepy. o itim na figura. Isang gabi, narinig nilang tumutunog ang alarm ng kanilang unit. Kahit pa wala namang dahilan para tumunog ito. At dahil makailang ulit na itong tumutunog, naisipan ulit ni J-Sam na mag-video. Tumutunog yung fire alarm dito sa ano. Kinakabahan lang kami kasi kayo na papatay-patay mga kaibigan yung fire alarm. Doon sa tapat na pito namin, namamatay tapos bubukas ulit. So nagpaparamdam na naman ata mga kaibigan yung nakita natin. Naririnig yung mga kaibigan. Papatay-patay bukas. Grampus mo yun. Yung mga kaibigan, nandito na tayo. Ano siya? Walang dahilan. Kaya dito yung may multo eh. Hoy, patay mo nga. Patay mo to, Diyos me. Ayaw ko na dito. Ayaw ko na dito. Kung ang pagtunog ng alarm ay pwede pang maipaliwanag na simpleng malfunction lang, makikita sa likuran ni J-Sam ang isang itim na figura ng tao na nakatayo. Yun lang. Hindi niya napansin. Meron na pala sa likod niya. Namati po yung ilong ko. Babae. Totoo nga kaya ang mga video ito na mula sa mga Pinoy vloggers? Mga multo nga kaya ang kanilang nakuhanan sa video? O ang lahat ng ito ay isa lang ding hoax o marketing strategy? Kayo nang bahalang musga. Ang video ito ay mula kay TikTok user Giselle Santos. Isang araw si Giselle at ang kanyang asawa ay nakatanggap ng notification mula sa kanilang CCTV na meron itong na-detect na paggalaw. Pero kung nakapagtataka dito, wala naman di man ang taong naroon ng mga oras na yon. Kaya chinik nila agad ang kuha ng CCTV at kinalabutan sila nang makita nila ito. May kumalaw ayun, no? Oh. Makikita din mo na sa video ang isang imahe o orb na gumagapang. At ayon din kay Giselle, Parang orb nang i-review nila ang iba pang kuha ng CCTV, nakita nilang lumalabas Parang di ano umano yun. ito sa tuwing walang tao sa sala. Parang Pero gusto na lang di umano nilang maniwala na isa lang itong insekto. pusa. Hanggat sa mapanood nila ang video ito na kung saan ay nakuha ng di umanong bumababa ng hagdanan ang orb. Parang ano lang eh. Parang pusa lang na ano, bumababa. Mapapansin mong parang may solid ka sa katawan kasi umagan eh, umaalan. Makikita ang tingting paglaw hagdanan ng eh. imahe mula sa hagdanan hanggang sa sahig ng bahay. At Ano? ayon sa ilang Pansin comments, nyo? mapapansin di umano na parang sa aso ang galaw nito. Tama. At sinasabi Yung katawan niya, umaayon dun sa kung ano yung nilalakaran niya. Dahil hagdanan. Kitang-kita mo na yung pag gumalaw yung gumagalaw yung katawan niya, parang umaalon kasing hagdanan. So, ibig sabihin lang yan, may solid na katawan to. Ewan ko lang ha, yun lang opinion ko. Base lang to sa napansin ko kasi
Yung katawan niya talagang umaalon pagka umaalon sa hagdanan. So ibig sabihin nun, may solid na katawan yan. Opinion ko pa lang po yan. Hindi ko sinasabing ano yan. Yung peke. Hindi po. Opinion ko lang po yun. Ng ilan na baka kaluluwa ito ng isang aso. Sa sumunod na araw ay muli nilang nakuhanan ang imahe. Sa video nito makikita naman di umanawang imahe na mistulang sumampas sa sofa at tumalon papunta sa hagdanan. Parang pusa eh. Ang susunod na video ay mula naman kay TikTok user, Lynn. Ang video nito ay kuwati umano sa Aliyah Resort ng Silang Cavite. At habang nagkakasiyahan ng mga taong ito dahil sa merong kaarawan, may nahagip di umano ang kamera na kakaiba. Makikita sa video ang tila isang batang babae na may puting kasuotan at nakatayo lang sa madilim na sulok ng resort. Ayon sa ilang comments, may suot di umano na face mask ang isang ito. Pero sa tingin ko ay hindi naman ito face mask, kundi bahagi ng kanyang dress. Dahil ito ang kanyang leeg at ito naman ang kanyang mukha. Takot eh no, kung makikita mo yan. Kahit pa sabihin marami kayo dyan, hindi kasiya. Kita mo yung ganyan yan. Na hindi nyo naman kilala kung totoong tao man yan. Tao yan. Hindi nyo naman kilala eh, matkataka ka rin eh. Kasi bago sa paningin nyo ang mukha. Kasi malamang sa malamang dyan, lahat ng nandyan, makakilala yan. Hindi man lahat, pero sa bawat tao nandyan, may nakakilala. Hindi kagaya nito na parang ano eh, stranger lang siya eh. Hindi ko sinasabi ano yan to. Hindi totoo. Ano yung hindi ko sinasabi yan na ano na I mean eh, yung parang ano lang siya yung ay yun na nga yan, parang ano yung fake ano, hindi wala naman tayo sa lugar yung panahon na yan eh, nagkanap yan eh. Nasa kanila na yan kung napansin nila o hindi, sila lang nakakalam nun. Pero creepy yan dahil kita mo nag-iisa lang siya dun eh parang nagmamasid lang siya eh. Totoo nga kaya ang mga nakuhanan sa video ito? Posible nga kaya na isa itong kaluluwa ng aso? Isa nga kayang batang multo ang nakuhanan sa video ito? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinion. Si Baran the Ghost Hunter na isa sa mga pinakaunang Pinoy Ghost Hunter dito sa YouTube ay sinubukan maglibot ng mag-isa sa Himlayang Caviteño na isang sementeryo na kung saan ay napabalitang may natagpo ang dalagita na wala ng buhay. At ayon sa kwento ng mga guard ng sementeryo, tuwing gabi nakakarinig sila ng pag-iyak ng isang babae. Tatakot yan dyan, sementeryo yan eh. Kahit pa sabihin mong ano, may gwardiya, nakatakot pa rin yan. Sementeryo kasi yan. Dito ka daw. Ito rin.
naglilibot si Baron, gumamit siya ng EMF meter para malaman kung meron ba ito madedetect. At ilang saglit lang ang lumipas, nang itapat niya ito sa mga nicho, ay umilaw ito. Sa pagpapatuloy, nagumpisa na makarinig si Baron ng mga ingay sa loob. Let me learn yun. May nakita kayo narinig. Kay Tamasa. Hey, what the? Ano yun? Narinig niyo yun? Oh, Di pa siya nagtatapos dahil nakarinig na rin si Baron na tila may umiiyak. naririnig ako. Ano yun? Parang may umiiyak. Ewan ko lang kung ako nasa video. At sa bahaging ito ng video, sa tingin ko ay narinig ko din ito. Kakaiba yung ano nila dito. Apartment style pero makalaki. Apartment style pero makalaki. Apartment style pero makalaki. May umiiyak nga. Parang may umiiyak nga, may narinig ako. Pero hindi natin masasabi na galing sa multo yun o sa mga elemento. Lalo na kung yun yung cemetery na yun may mga kalapit na mga bahay. May mga nakatira. Kasi pwedeng yung iyak na yun nang galing yun doon sa isang totoong tao na nakatira doon sa paligid, mga kabahayan. Ngayon, kung walang nakatira dyan, walang kabahayan dyan sa paligid ng sementeryo, posible nga multo yun. Kasi wala namang nakatirang tao dyan sa kapaligiran yan Dapat sabihin natin kung walang mga kabahayan, pwedeng sa multo talaga nang galing yun. Pero kung may mga bahay kabahayan dyan sa paligid ng sementeryo, pwedeng sa talaga tao na nang galing iyak na yun. At nakakatakot talaga yun. Makarinig ka ng isang iyak dyan sa sementeryo, lalo kung nag-iisa ka lang. Creepy. Style pero makalaki. Ito nga kaya ang sinasabing boses ng isang babae na umiiyak. Ito rin kaya ang kaluluwa ng dalagita na natagpo ang wala ng buhay sa sementeryo. Ano't ano pa man, hiling ko ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Kung gusto nyo mapanood ang kabuuan ng video nito at ang iba pang mga videos ni Baron, bisitahin at mag-subscribe lang kayo sa kanyang YouTube channel na Baron the Ghost Hunter. Ang video nito ay mula kay TikTok user Claudius Footwear. Ang video nito ay kuha di umana sa PUP Santa Mesa isang gabi sa kanilang klase. Habang inire-record ang dalawang kumakanta sa harapan, ay hindi sinasadyang merong nahagip ang kamera. May dumaan, bilis. Ang bilis ng dumaan. Pansin nyo, may dumaan sa pintuan, ang bilis. Nakita mo ba? Sa pintuan mapapansin mo na may isang tao Bilis. na mabilis na tumatakbo. Ang bilis. May mga nagsasabi sa comments na isa itong batang multo dahil sa taas nito. At meron din namang nagsasabi na kung pagmamasdan mo ito na maigi, ay mistulang isa itong madre na may kasuotan at belong itim. Si LJ ng Cebu Ghost Hunters PH ay gumasa sa 3 AM challenge ng mag-isa sa Haunted Resto Bar na kung saan ay may nakuhanan silang boses ng babae at itim na imahe. Sa pagkakataong ito, si LJ ay nagdala ng espesyal na bola na iilaw kung meron mang gagalaw nito.
Nag-setup siya ng camera para kunan ito habang siya ay naglalakad-lakad. Ilaw yung flashball. Habang si LG ay naglilibot at malayo sa mga bola, bigla na lang gumalaw ang isa sa mga ito na indikasyon na merong Gumalaw. lumapit at gumalaw dito. Hindi ko malaw. Pero Umilaw. sa pagpapatuloy, sa isa pang bahagi ng reservoir, nag-iwan muli si LG ng isa pang kamera para malaman kung may makukuhanan ba ito. Wow. Nang makarinig si LG ng ingay mula sa malayo, agad naman niya itong pinuntahan. Pero habang nagre-record ang iniwan niyang kamera, nakuhanan nito na tila may isang tao Yan, no? na nakaputi. Pwedeng ano yan. Pwedeng multo talaga yan. Ano kaya yan, no? Totoo kaya? Ang bigla na lang lumitaw. Umilaw yung flashball. Umilaw yung flashball. Dalawa na yung umilaw ngayon. Dalawa na yung umilaw. Ayan yan to. Oh my God, dalawa na. Dalawa na yung umilaw mga kanders. Kung sino ka man, in the name of the Holy Spirit, umalis ka, huwag mo hanggang. I pray, oh my God, this place. Footsteps. Wow, boy. Walang ulo yung na-capture ng camera mo. Walang ulo. Creepy, no? Wala talaga siyang ulo. Sino ka? Oo. Wala talaga ulo, wala. Walang ulo. Wala. Sa ikalawang pagkakataon, muling umilaw ang mga bola at muling nagpakita ang puting imahe na tila walang ulo. At sa pagkakataong ito ay nakita na ito ni LG. Pero di pa siya nagtatapos. Dahil bago pa niya maisipan tapusin ang kanyang video, ay muli niya itong nakuhanan. Jesus' name. In Jesus' name. Nawala. Ang bilis, nawala agad. Nawala. Nawala yung white figure.
nagpakita kay LG ang puting imahe. Pero nang sinubukan ninyang puntahan kung saan ito nagtungo, hindi niya na ito nakita ulit. Oo nga eh. Ang bilis eh. Ang bilis nawala. Ayun oh. Saglit lang nawala eh. Heto pa ang isa. Meron pa akong napansin sa bahaging ito ng video na kung saan ay nagpakita kay LG ang imahe na walang ulo. Na sigurado kung hindi mo rin napansin. Kaya naman narito ulit ang video at pagmasdan mo ito na mabuti. Ngayon, nakita mo na ba? Kung hindi, tumingin ka sa bintana nito Klaro. at makikita mo na tila may isang anino o itim na figura na sumilip sa kanya at bigla na lang din itong naglaho. Ah, yun. Yung sa baba. Sumilip. Kung matatandaan nyo sa una nilang video sa resto bar, ay sinabi nilang may nakikita tiyuman ng white lady dito, ang mga dating empleyado nito. Pero posible nga kaya na ito ang white lady na yon? Haunted nga kaya ang lugar na ito? Kayo, ano sa palagay nyo? Isa sa mga viewers natin na nagngangalang Princess Iram ang nagpadala ng video sa akin na kuha ng kanyang asawa. Dahil isang gabi, habang nasa CR si Princess at binabantayan naman ng kanyang asawa sa labas dahil nakahiwalayan CR sa kanilang bahay, naramdaman nito na tila may nagmamasid sa kanila. At dahil dito ay naisipang mag-video ng kanyang asawa. Ito yung balahibo ko, may nararamdaman akong kakaiba. Hindi kasi ako makatakot sa bahay na ito kasi padlock. Wala yung nakatira. Pero simulan mo araw ng magputay. May nakikitata kami dito. Nakita mo ba? Hindi ko rin ito napansin nung una, pero makikita sa video ito na mayroong nakatayo na isang puting figura. Na nang umpisa ng video ay wala naman sa lugar na ito. At nang makalapit na ang kanyang asawa dito, wala namang kahit ano na naroon. Yung ba napansin? Isa nga kaya itong multo? Ito nga kaya ang nararamdaman nila na nagmamasid? O isa lang din itong tao na napadaan lang? Pero kayo, minsan nyo na rin bang naramdaman na parang may nakatingin sa inyo? Madalas. Kamakailan lang ay inabangan ng marami ang pinakamahabang lunar eclipse na isang beses lang nangyayari sa loob ng 6 na taon. At dahil sa sobrang espesyal ng pangyayaring ito, halos lahat ay gusto itong makuhanan. Pero alam mo ba na may isang babae sa TikTok na nagngangalang Lovely Rose ang may nakuhanan pang iba bukod sa eclipse? Narito ang video at panoorin mo ito ng mabuti. Nakita mo ba? Isang babae na may mahabang puting damit ang makikita di umano sa video ito na sigurado siyang wala ng mga oras na kinunan niya ang eclipse. Oo nga. May ano nga, may figura nga may kita yan. No?
Parang babae. Totoo nga kaya ang nakuhanan ni Lapis sa bidyong ito? Parang babae. Isa nga kaya itong multo o white lady? Kung hindi naman ito multo, ano sa tingin mo ang imaheng ito? Ang Pinoy Ghost Hunter at Urban Explorer na si Ron Ghost TV ay bumisita sa isang lumang sementeryo sa Pampanga. At sa umpisa pa lang ay may napansin na agad akong kakaiba sa bidyong ito. Rita Polosa, Myra Rodores, Lara May, Dalawang Tito mata. The TV, Lenore Evangelista, una sa inyo lahat. At shoutout din sa mga subscriber ko. Baka sisimulan ko na. Kaya sana itong oras na to, ito yung gagawin kong ano dito. Mata ko dito sa gagawin ko na vlog. Makikita ang mga umiilaw na mata na nakatingin kay Ron. Na buong akala ko ay mga pusa lang. Pero nang i-message ko si Ron tungkol dito, ay hindi niya ito masagot. Dahil wala di ko man na siyang narinig o napansin na pusa sa loob. Pinanood ko rin ang kabuuan ng bidyong ito at wala din akong napansin na pusa na gumagala sa sementeryo. Nalagit na naman ito. Kikiraan po. Parang may umilaw na kulay-pula dito. Oo. Parang may umilaw na kulay-pula dito. Nakita ni Ron ang pulang ilaw na mistulang mga mata at nakuhanan niya din ito ng video. Pero ang mas nakapangingilabot dito ay makikita din mo na sa bahaging ito ng video ang isang imahe ng babae na walang ulo.